Hello? Hello po. Hi, good evening po. You hear me loud and clear? Apo, sobra po. And I hear you loud and clear as well. Hi, good evening. Good evening po, Papa Yeah. Jackson. Paki-maintain lang po yung yung malakas na voice, ha? Apo. All right. Sige po. But that's enough. That's good. Anyways, thank you for joining our Petty Night. Kailan ka pa nag-start manood ng Petty Night ko? Actually po, loyal listener niyo ko way back pa nung Papa. Ay, nako. Sana hindi ko na tinanong. No, sana hindi. Sana hindi. Sorry po. Pero matagal na po. Nakasubaybay na po talaga ako ever since po. Kaya ang tanong ko ay Petty Night lang kasi alam kong babalik tayo sa mahaba kwentong baul. But anyways, okay po. para mo sinabi may edad na ako, pero ibig sabihin yan may edad ka na rin. Opo, aminado naman po. Nasa third page na po ng calendar. Anyways, ikaw ay, how do I call you tonight? Just my... Yeah, any name that you want. How can I call you? Gray na lang po. Ha? Gray po. Grey. Opo. Okay. And ilang taon ka na, Gray? 46 po. 46. Opo. Asan ka ngayong gabi? Makati po. Makati. Okay. Opo. Can I tell you something? Opo. Sometimes, no, at your age, sa ganyang edad, you have not even contemplated that one day you're going to ask for an advice from a complete stranger. Yes. Ganyan ang buhay, no? When the going gets tough, it's impossible to decline a good help if you can have it. Yes po. Oh, I hope I can be of service to you. Anyways, what can I do for you tonight, Gray? Actually po, I don't know kung problem pa po siya. Ang kakatapos lang po niya, yung relationship ko. Okay. You ended the relationship? Yes po. 8 years po kami. Ano to? Asawa po ito o jowa? Ka-live-in po. Okay. Jowa po. Ganun. 8 years? Yes po. Okay. May anak kayo, ma'am? Same sex po kami. Oh, so okay. Yes po. Hindi kayo nag-adopt? Hindi po. May dog lang po. Asan yung dog ngayon? Tulog po. Nasa akin. Naiwan sa iyo. Yes po. Ibinalik po niya sa akin. Very, very innocent question. I hope you forgive me. Sino sa inyo ang mas lalaki? Sorry, hindi ko lang kung tama yung tanong ko. Forgive me if mali ako. Sino sa inyo ang mas girl, ang mas sino? Paano ko ba sasagot? Actually po, parang magulo po kasi siya. Siya po yung less. I guess. Kasi when it comes na, pag sinabi mong less, dapat, di ba po, siya yung parang guy sa relationship namin. Pero parang ang nagiging end up is parang ako. Sino sa inyo, sino ang mas masculine sa inyo? Sino mas feminine? Ako po. Ikaw ang mas kasi ako yung mas may alam sa mga hindi nang gawain dapat ng lalaki. Okay. Ganun po. Sino nanligaw? So parang po, Sino nanligaw? siya po. Siya. I'm just trying to have a pretty good idea. Wag ka magalit sa tanong ko, ha? It's a completely innocent question because I have two brothers na part na LGBTQ. So I kind of have a pretty good idea dun sa side na yon. Diba? But kasi isa lang babae sa kapatid ko, sa mother ko, so hindi naman siya less. May asawa siya. Anyways, so naghiwalay kayo. Kailan kayo naghiwalay? October 30 po. Oh, bago magtirikan ng kandila. Yes po. Nagkasaulian kayo ng kandila. Opo. What happened?
Paano ba? Long story kasi. Nag-start po kasi kami as yung relationship talagang on and off. From the start. Okay. Nagkakilala kami through group chat. Chat na mga les. Bakit ka na andun? Have you been a lesbian all your life or siya yung unang same sex? No, pang third ko na po siya. Okay. Yes po. Okay. At first, syempre po lahat maganda. Lahat naman? Lahat okay. Apo. But until na, nung nag-start akong ayain niya na makipag-live-in sa house nila, kasama namin yung parents niya, brother niya. Doon ko nakita yung real na kung ano siya talaga as partner. At ano ba siya talaga? Iba po kasi siya sa mga friends niya. Siya nga rin po yung nagsabi na mas okay siya maging friends kaysa sa maging partner. But aren't we all different to our friends and so different to our partners? Aren't we all? Yeah, yes. But what I mean is, di ba po dapat kung... Kasi hindi ko po naramdaman yung pagiging partner niya sa tagal namin. And the more na tumatagal kami, the more na lumalala. Okay, give me context dun sa part na you said hindi mo naramdaman yung pagiging partner niya. Give me context to that. What did you mean by that? Nung bago pa lang po kami, naranasan ko sa kanya na madali po palang mag-init yung ulo niya. Naranasan kong palayasin niya ako dun sa bahay nila in the middle of 2 a.m. Ano kasalanan mo? Bakit niya pinalayas? Nag-away kami noon. Hindi ko na ma-recall kung anong reason. Basta nag-away kami and then nag-decide ako umuwi na lang. Akala ko pinalayas ka. Nag-decide ka pala. Nag-decide na rin po ako kasi nga pinapalayas niya na ako. So nung una ayoko kasi nga delikado on my part. And gusto ko pang mag-stay na ayusin sana mag-usap. But then, hindi niya talaga ako kinakausap. Natulog lang siya na parang wala ako doon sa room. So, no. You know what, Gray, narrative is so dangerous if it's said in a wrong way. So, hindi kanya pinalayas. Hindi kanya kinausap. You decided to leave. Narrative is dangerous kapag mali ang pagkakasabi natin. Ay, nung una po kasi sinabi niya na yun, umalis ka na lang dito. So, ako yung nag-push pa na, bakit? Mag-usap tayo para maintindihan ko kung bakit ka nagagalit. So, are you telling me na clueless ka to that very particular fight kung bakit kayo nag-aaway? Yes po. You were clueless? Kasi, yung ugali niya, yun yung type ng ugali niya na ayaw niyang makipag-communicate sa akin pag magkaaway kami. Okay, my point is, you at least have a pretty good idea of what was the fight was all about. Yes. Doon nga po ako nahihirapan. So, what was the fight all about? Hindi ko na kasi siya ma-recall. Yun lang yung unang fight namin. Okay. And then, nasundan na po yun. So, nagiging on and off na yung relationship namin. Pag sinabing on and off, how long were you off? Mag-aaway ngayon, after a week, magbabati. After a month, wala. After a month, babati. Ganun po naging situation namin. But that's not on and off. You were just fighting. Iba kasi ang konsepto, Gray, ng off. Pag sinabing off, you were free to have another partner. Off kayo eh. That's on and off. But if you're just fighting, 1 week di kayo mag-usap, that's not off. You're just simply having a fight. Pero dumating po kami sa time na nag-hiwalay talaga. As in, nag-break for 2 months. And then, nung nakita niya na moving forward ako, na ginagawa ko ng mga bagay na gusto ko, bumalik uli ako doon sa mga friends ko, lumalabas ako uli.
doon na siya na-trigger. So, bumalik siya, tumawag, nag-reach out sa akin. Are you telling me that the two of you, when you were together, you are volatile, no? Po? Nung kayong dalawa, no? The two of you were, when you were together, you were volatile, no? Kumbaga, explosive kayo when you are together. Opo. May mga ganong relasyon yung pag magkasama. Yung pag ibang tao kasama, chill naman sila, pero pag silang dalawa magjowa magkasama, explosive sila. Opo. Kasi ako dati, ang akin, gusto ko mag-uusap, isa itulog. Well, ikaw yun. Hindi mo pwedeng i-impose yan sa lahat. Some people wouldn't, alam mo yung sinasabi nila na wag itulog na may problema. Hindi sa lahat ng tao nag-work yan, ha? Baka kala nyo sa lahat ng tao nag-work. May mga taong slow burner. May mga taong they would have the night for themselves, di ba? At saka nila iisipin what to say, how to say it. Maybe the following day. Not everyone are people like you na matutulog. Kasi pag gano'n, paplastikin mo lang yung partner mo. Kaya ko po gusto yun kasi ang nangyayari, hindi niya na ako kausapin, itutulog niya, kinabukasan, wala na po. Parang normal na. So, ang nangyayari, yung problem namin, hindi na solve. Okay. Patong-patong na po. Hanggang tumagal na kami. Can you give me, the most serious problem you ever had? Hindi mo masabi, no? Sige po. Para may idea po kayo bakit. Sige nga, ma'am. May isang instance na nangyari na hindi ko matanggap. Ano yun, ma'am? Nung kasama ko pa yung father niya and mother niya, brother niya dun sa iisang bahay lang po kami. Okay pa po kami. Close ako sa father niya. Mama niya wala namang pong problema. Okay. And then suddenly, bigla na lang po out of nowhere, nung wala po siya, bigla na lang pong pinasok ako ng father niya sa room. Are you telling us that the father made an attempt to you? Yes. And na-record ko po siya. Hindi ko po na-record yung physical na ginawa. Pero yung act na pinasok niya ako kasi inon ko kaagad yung camera. Yung recorder ng voice. Okay. So, doon marinig mo yung mga sinabi ng father niya. Anong sabi ng father niya? Like, matagal niya na akong gusto. That's bad. Kasi, mga hindi ko matanggap na manggagaling po dun sa father niya. Pero syempre, kasi tinuring ko na po siyang father ko rin. Tama, tatay eh. Kasi close kami. That's bad. Yes po. Kailan to nangyari, ma'am? Kasi 8 taon kayo. How long? 2022. Yes po. And then, noong 2022, you were just on your 5th year, tama? Apo. Okay. Anong sabi niya sa'yo? Because serious yun. So, naawat ko po yung father niya nun. And then, sinara ko na yung pinto. Paano naawat, ma'am? Verbally or you had to push the father out of the room? Opo. Did he touch you inappropriately? Nag-usap po kasi kami sa pinto ng room. Sliding lang po kasi yung pinto ng room. Maliit lang po yung apartment. So, nung nag-attempt siya nun, sabi ko na lang na wag naman pong ganito, ganon. Tapos nung lumabas ako, ginrab niya ako at my back. And then hawakan niya yung lower part ko. I mean the private part down there. Yes po. Buti na lang po. Outside of the Yes po. Okay. Kasi napigilan ko po yung kamay niya. Pero nandun po. Was the father drunk? No. Hindi po. Actually, nagkukwentuhan pa po kami noon. Oh, my God. All along, nagkikyanon siya sa akin. And then,
yung na-record ko na mga sinabi niya, hindi ko matanggap. Kasi dun pa lang pala po sa unang bahay kung saan sila nakatira na hindi pa po sila nag-rent. Meron ng mali siya. Sinisilipan niya na ako. Nakita niya daw yung katawan ko. Sinabi niya lahat yun. So, nung hapon po, kasi paalis po kami noon, sinabi ko yun sa partner ko, nasa kotse kami. Nasaan siya nung nangyari ito? Where was your partner? Nasa office pa po. Okay. Wala kang work? Wala kang work? May work po ako, pero mas maaga po kasi ako. Ano sabi niya sa'yo? Nakaka-uwi. So, nung sinabi ko po yun sa kotse, pinapakinggan ko sa kanya yung record ng voice. Sabi ko, pakinggan mo yung lahat ng sinabi ng papa mo. Pina-loudspeak ko yun. Lakasan ko kasi mahina yung voice eh. So, pina-earphone ko siya para marinig niya ng loud and clear. Sabi ko, bakit sa akin ginawa ng papa mo yun? Lalo na yung pagtatouch niya sa akin. Bakit? Wala naman akong pinakitang masama. Pinakasamahan ko yung parents mo. Hindi ko siya nagsasalita. And then, sabi na lang po niya na kakausapin ko na lang si Papa. Yun lang ba yung nakuha ko. And then after that, na-expect ko sana na iharap niya sa akin yung father niya mag-explain kung bakit. Kasi hindi ko talaga matanggap. Yeah. Pero, yung pa siyang araw. Sa madaling sabi, Gray, you expected more from her. Which you never Opo, you never walang got. protection, walang kahit anong sagot. After that day, may nanay pa ba siya, ma'am? Meron po. Ano sabi hindi nung po nanay? nalaman, hindi sinabi. Okay. Kasi baka daw atakihin si Poso yung mama niya. So, nirespeto ko naman po sa amin lang. Did you continue going home to that house after the incident? Still, opo. Kasi ini-expect ko na naiintindihan niya yung side ko. May ako ng explanation. Pero nung sabi niya, after ilang araw, ang sabi lang niya sa akin, kasi tinanong ko, nakausap mo lang ba si Papa mo? Bakit niya nagawa? Sabi lang niya sa akin, sumagot daw yung Papa niya, sinusubukan lang daw ako. Sabi ko, saan? Saan niya ako sinusubukan? Para saan yun? Kaya nga. At kung sakaling nag-fail ka, ibig sabihin magkakaroon ka ng relasyon ng tatay. Ganun ang konsepto. Di ba? Yun ang konsepto nun, tama ba? Opo, di ba po? Very lame. Very lame yung very lame yung alibay. Anyways, but after that, that's on your 5th year, you continued to be together until the 8th year. Tama? Yes po. Bali, ang nagiging solution niya lang doon sa ganong insidente na ginawa, andun siya pag naliligo ako. Pero alam mo, Gray, honestly, it wasn't, hindi ko siya pagkatanggol Opo. Pero hindi rin madali sa kanya to break apart her family. Yes, I know naman po. Hindi rin madali. It's just that I get you that you wanted, kahit tama ka no? If there is no way to tell the mom, kahit man lang ikaw tatay tsaka siya, at least you have this semblance of justice served sa iyo. Kasi traumatic yun. Pero tataka lang ako sa iyo, Gray, why didn't you move out? Kasi hindi na healthy yun eh. Yes po, hindi pa po kami maka-move out yung time na yun. After siguro ilang months, I think, nag-decide na rin siya na, nag-decide ako umuwi sa amin. Buti naman. Opo. Kasi hindi na healthy yun eh. Hindi na healthy yun. Yes po. Kaya lang po, dun din siya nag-start na kumuha ng apartment kasama yung dog. So, nagsama uli kami. So, yun ang kumbaga kahit paano nagkaroon ng resolution sa part na yun. Yun lang po.
Okay. So sabi ko sa kanya na, sorry, hindi ko kayang makaharap yung father mo kasi nag-flashback lahat. Yeah, very understandable. Traumatic yon, to say the least. Yes, yun yung hindi niya po mag-gets. Feeling ko, alam mo, feeling ko nagigets niya yan. But she is torn between her being a daughter and a partner to you. Yes. Naintindihan ko naman po. Pero masakit sa'yo yun. I get where you're coming Sobra. from. Kasi, sa kwentong ito, the only protection you can have it from is from her. Wala nang iba. Yes po. Unless i-demanda mo yung tatay. Which you did not do kasi hindi mo naman para may relasyon kayo nakademanda yung tatay. Weird din yun, no? Kasi pag dinimanda mo yun, maghihiwalay na kayo, period na yun. Yes po. Saka andun pa rin naman po yung respeto ko. Well, mahirap yun. Nandun yung respeto mo, tas ganun. Anyways, okay. Let's jump a little bit forward. October 30, naghiwalay kayo. What was the turning point? Ganito po kasi yan. Ibang issue na po yung pinag-awayan namin noong October 30. Nasa condo po kasi ako ng boss ko nakatira. Pinatira po ako dito dahil wala naman nakatira dito since yung mother ko and yung lola ko wala kasi kaming bahay. Hindi sila pwede sa father ko kasi nananakit yung father ko, hindi sila magkasundo. Bedridden na yung lola ko, so yung boss ko tinulungan ako na tulong niya na dito na lang yung mother ko. Pero before that po, nauna na yung partner ko na nakistay talaga dito for almost 2 years. Okay. Yung naging cause talaga nung away is... Wait lang, sino nauna dyan ng 2 years? Nauna po siya. Siya yung tinago ko po dito. Kasi nagre-rent po talaga siya. Yung nirerentahan po niya, andun yung dog. Pumupunta lang po ako doon pag off ko. And then babalik ako dito kapag may pasok na kinabukasan. Okay. So yung place na yan, you are not renting that. That belongs to your boss. Yes po. Siya po ang nagbabayad. Sa kanila po kasi talaga to. Okay. Parang tulong na po ng boss ko talaga sa akin. You must be a good employee para bigyan ka ng boss mo niyan. Yes po. Opo. Matagal na rin po ako sa kanila. 9 years. Opo. So, nung yung mother ko po, kailangan na matitirahan na dahil hindi sila nagtagal sa sister ko, nagka-problem. Nag-offer na talaga ako, nandito ka na lang ma, kasi wala namang problema dito. At least malilesen pa yung burden ko sa yung mga gastos. Kasi yun din naman ang gusto ng boss ko, makatulong. So, lalo na sa lola ko. Nagpaalam ka sa boss mo? Okay sa boss mo yun? Matagal niya po talagang ina-offer. Nice. Ayaw lang po ng mother ko kasi nahihiya siya. That's nice. So, nung wala na po talagang choice, kinuha ko na po sila na magkaroon ng problema talaga. So, nagsama po kami ditong 4. Ikaw, nanay mo? Yung lola ko po. Lola mo? And then yung dog. Yung dog? Yes po. So, sinama mo sa bilang yung dog? Ay, hindi po. 4 po talaga kami. Yung partner ko, ako, lola ko, and mother ko po. Okay. Apo. Okay. So, nung una, okay pa po. Magkasundo naman sila ng mother ko. Although meron na talagang, hindi naman talaga bota ang mother ko sa kanya dahil may nakikitang hindi magandang ugali. Okay. So, nirespect naman ng mother ko yun. So, tinanggap naman din niya. So, nung una, okay pa po sila dito. Until, napakaliit lang na bagay po talaga yung issue. Nagsimula lang po siya sa Pampers. Sino nagpa-Pampers? Lola ko po. Bedridden na po siya. Okay. Ano bang Dr. P? Dr. P yan, di ba? Opo. So, nangyari po, may pension kasi yung lola ko po na
nakukuha. Yung pension niya po, mama ko ang nag-handle. Mama ko po kasi wala ng trabaho. So alam ko ng partner ko yun na ako ang nagsusustento sa mother ko, sa lola ko. Kasi wala na pong income ang mama ko talaga. Sa amin magkakapatid, ako lang yung may kaya na magsustento sa kanila. Hindi ako naniniwala ikaw lang may kaya. Ikaw lang ang kumakaya. Yun nga po. Tama? So, opo. I know how it feels. I am the breadwinner. Opo. Tayo lang kasi yung nagsabing ako nang bahala. Tayo kasi yon. Kaya tayo ang kaya na ang claim natin, no choice tayo. But anyways, may blessing naman kapalit yan. Huwag ka mag-alala. So, yun yung pinag-ugatan po. Yung partner ko, sinasabi niya na may pension yung lola mo, bakit hindi gamitin ng mother mo yun para pambili ng maintenance ng gamot at pampers, bakit ikaw pa? So, ang sabi ko naman sa kanya, huwag mo nang pakialaman yun. Obligasyon ko naman din kasi sila. Wala naman din kasing income si mama. Alam mo namang ako lang ang pwedeng tumulong. Kumbaga, para sa'yo, yung pera na yun, hayaan mo ma-enjoy nila sa paraang gusto nila. Ako nang bahala sa iba, parang gano'n. Opo. At saka, maliit lang po kasi yung 2,000 para pag-initan mo pa. Well, on the other hand, it is not for her to have a say sa part na yan. Yun nga po. Kasi sabi ko nga, pero syempre hindi mo masabi sa mo. Pero syempre hindi mo masabi sa kanya yun, di ba? Sinabi ko po nung nag-away kami ng 30. Sinabi mo, ba't parang ingialam ka? Hindi mo naman, wala ka naman business doon, kumanong ka. Yes po. Sabi ko, wala ka namang ginagastos sa kanila. Hindi mo naman din pera yung hinihingi ko pambili ng pampers at gamot nila. Huwag mong pakialaman yung hindi mo dapat pinapakialaman. Opo. Yun ang sinabi ko. Hindi mo rin naman sila pinapakain. Ako din naman ang gumagastos ng pagkain. Hindi ko naman pinasalo sa'yo. Bakit ang init ng ulo mo sa kanila nung nandito na sila? Alam mo, Gray, I can just imagine how liberating it was when you were able to say it. Tama ba? Finally nasabi mo na, ba't parang kikialam ka? Hindi mo man eh. That's none of your business. Stop meddling with it. Ayun nga po. Alam niyo po, halos maiyak ako sa inis, sa galit sa kotse nun. Kasi hindi ko makita yung, alam niyo po yun, dapat partner kita, supportahan mo ko. Hindi yung gano'n na parang andamot mo sa pamilya ko. Parang lahat, kinukwenta mo, wala ka naman naiaambag. Buri sana ko naman pinasalo. Buri sana kung 30,000-35,000 yung pinag-aawayan. Medyo okay pa eh. Yes po. Anak ng pusa, ang pinag-aawayan nyo, 2,000. So, nga po. Talaga naman. Kasi sabi ko nga po, ano bang point mo dun sa pagtatalo natin? Hanggang sa talagang sumabog na rin po ako nung night na yon. Dapat po kasi pauwi kami ng Bulacan. The vacation po sana to. But then, hindi po naging ganon. Naglabasan kami ng sama ng loob sa kotse. Okay. And lumabas uli yung ugali niya na nanunumpat siya. Okay. Yun yung pinakaayaw ng mother ko na ginagawa niya sa akin paulit-ulit na lang. Okay. Bakit tayo magkausap ngayon? Po? Bakit tayo magkausap? Gusto ko lang po kasing maintindihan kung may mali po ba ako dun? Okay, I will say the obvious. Ako hindi ako naniniwala sa inyong dalawa, siya lang masama ugali. Feeling ko pati ikaw. I don't believe for 1 second that you are the more perfect part of an imperfect relationship. Of course not. But, but, does it merit na iniwan mo siya because madamot siya sa family mo? Of course. I don't know kung tama. Because the question is,
is it wrong or is it right na iniwan mo siya dahil sa family mo? I don't know the answer. But does it merit, no? May katwiran ba? Of course. Of course. But, you know, ganito, Gray, feeling ko yung paghihiwalay ninyo, the final straw, sa ihiwalayan ninyo, naging dahilan na lang yung issue ito eh. I think long time coming na to eh. Yes po. Naghahanap lang kayong dalawa ng culmination ng lahat ng tikon nyo tsaka buwisit nyo sa bawat isa. Nagkataon lang ito yon. To you, this is a red line. Diba? Yes. Kaya naghiwalay kayo. Pero matagal lang kayo maghihiwalay eh. Alam mo ito na it is coming to an end. Opo. Diba? You know that it is coming to an end. That sooner or later, sooner if not later, the two of you are going to go on separate ways. Tama na? You got trouble with her family. She's got trouble with your family. Apo. Ang hirap ng itakbo ng relasyon na kumbaga punong-puno na ng toxicity yung relasyon ninyo. Opo. Diba? Totoo po. Alam mo, sa totoo lang, okay, pardon me for saying what I'm going to say. Ba't kayo nagtagal ng 8 taon dahil masarap lang kayong dalawa sa bawat isa? Yun na yun? Hindi ko alam eh. Sorry but I feel like yes. Marami rin po nagsabi. Ba't ko pa pinatagal? Na feeling ko yung physical bond niyo ang nakakapawi ng lahat ng bullshit niyo sa bawat isa. Feeling ko na andun kayo sa part na yan. Kaya, am I making sense? Opo. Diba? Na naapektuhan because there's so many people in the house na hindi na kayo makapaglampungan ng sobra. And kasi, listen to me carefully. Opo. Sa mga relasyon na volatile, being romantically intertwined with each other releases the tension eh. That's a reality yan. It is a reality. And when you had your parents come around and your lola, you lost that chance. Tama, mali? Opo. But then again, tumatanda ka. I mean, you are going to deal with more mature things in life. Di ba? Opo. What's your question to me? Ha? Actually po, totoo naman po kayo dun sa part na yun. Matagal na kaming parang wala na po yung spark. Wala na yung dati na parang nag-go with the flow lang kami hanggang sa tumagal na nasanay na lang sa rotation. As in, wala na po. Siguro lang po, yung mali ko, pinatagal ko talaga siya na hoping ako na may magbago kasi. Hindi naman siguro bali yun, Gray. Because some time na pinapatagal mo yan, a big part of you did not believe na mauwi kayo sa hiwalayan. That's a reality. No? Unconsciously and subconsciously in your heart, you were trying, the two of you, hindi lang ikaw, the two of you were trying to find ways to keep it long-lasting. Tama? Opo. Just so happened that it has to come to a turning point. What do you want to ask me? Anything I can answer for you? Kasi po, di ba, iniwan niya po kasi yung aso sa akin. Actually, bawal po yung dog dito sa condo. So, is a risk talaga po every time na nandito yung dog. Although, natago ko naman talaga siya ng matagal kahit nung kami pa kasi marunong siyang hindi tumahol. Tatahol lang siya pag may maingay. Nagmamiyaw na yun. Nagmamiyaw. Mas gusto niya pong tahimik.
Actually, ayaw niya na maingay. So, natatago ko siya, nalalabas namin siya na hindi nilalaman dito na may dog ako. Okay. Bit-bit. Ang tanong ko lang po, kasi nung umalis siya, 30 po, kasama niya pa yung dog, Muntang Bulacan. Bumalik po nung Sunday kasi may pasok na ng Monday. Kinuha niya na po yung mga gamit niya. Okay. And hindi pa po nakukuha lahat. Actually, sinasabi lang ng mom ko na pumupunta kasi hindi po kami nagtatagpo. Pupunta siya ng before lunch, which is wala ako dito sa condo. And ikinasasama pa ng loob ko until now, dinadabugan niya yung mama ko tuwing pupunta siya. So, nababastusan po talaga ako. And then, pag nire-review ko yung CCTV, nakikita ko nga na totoo. Kahit yung lola ko, nasasangga niya. Yung ganun po. Meron pa po kasi siya mga gamit dito. Hindi po kasi kami nag-uusap. Ayoko na po kasi siyang makausap. So, try din po siya nakipag-contact sa akin kung kailan siya pupunta. May susit kasi siya ng condo. So, ang gusto ko kasi mangyari, makuha na lahat ng gamit niya nang hindi na siya bumalik. Okay. Opo. Ang concern ko po, kasi sabi ng mom ko, kaya binalik niya yung aso kasi yun yung pinangahawakan niya sa akin. Kasi actually, nung umalis sila, nung binalik niya ako sa condo ng 30, gusto niya ibigay yung aso. Sabi ko, hindi, alagaan mo yan para matuto ka sa obligasyon mo. Dahil hindi naman yan laruan. Na pag ayaw mo na. Ikaw ang bumili eh. Nakakaawa yung aso na ganun lang ginagawa mo sa kanya. Shock absorber mo siya pag galit ka eh. Sabi kong ganon. Kaya pinadala ko pa yon nung 30. Kaya lang nung bumalik siya dito para kumuha ng gamit, dinala niya yung dog. So sabi ko sa kanya, bakit mo binalik dito? Wala akong panggastos dyan sa aso. High maintenance siya kasi kailangan naka-aircon pa. Kasi po nung nandito siya, hati kami sa gastos ng ilaw. Dahil sila lang po kasi ng aso ang need ng aircon. Ako po kasi sanay na wala. Besides ito pong condo, hindi naman talaga siya mainit. Pero since silang dalawa, kaya nag-aircon po. And your question is? Tama po ba? Ano po ba dapat kong gawin? Kasi sabi ni mama ko na dapat siya ang mag-alaga niyan. Baka mamaya isumbat niya naman yan. Whose dog is it? Paano yung gastos yan? Whose dog is it anyway? Siya pong bumili. Okay. So, no. Kasi, you know, I'm an animal lover naman ako. No? Yes. Ang point ko is, ang point ko is kaninong aso yan. Kasi if it's her dog, then you have to give it back to her. Pero ayaw nga po niya. Dahil wala mag-aalaga. O di, sa'yo na lang. Pero baka daw po kasi gamitin yung aso para lang sa akin. You know what? Whether gamitin yung aso, yung ipis, yung pusa dyan, kung talagang ayaw mo na sa kanya, hindi siya makakatungtong dyan. You have a guard lobby, tama? Opo. You can tell the guard, pakisabi sa taong to, pag dumalaw, she can no longer come up. Pwede naman yun Yes po. Nakaplan naman po yung tanong pag nakuha niya na po lang lahat ng yung tanong mo naman is a logistical question lang naman eh. Pag nakuha niya yung mga gamit niya, pwede mong ipalalamove sa kanya yun eh. Look, kung meron akong gustong ipayo sa'yo, make it within your control. Huwag mo ngayaan kung kailan niya gusto at convenient sa kanya kunin mga gamit niya kung dun rin lang naman papunta yan. Pakuha mo sa kanya. Ipadala mo sa kanya. Send it to her. Bulacan pa po siya eh. And so what? Magkano lang naman lalamove niya na? Ang dami po. Okay, ano mo? I-ready mo na. So when she comes over, sabihin mo sa kanya to wait in the lobby. Bababa mo. Look, I don't want to think for 1 second na kung aso lang ang dahilan is that
kaya kanyang i-win back kung yun lang ang dahilan. Hindi naman po. No. Nag-decide naman din po ako. It looks like that. Si mama lang po yung bothered na bakit nandito siya. No. Nandito yan. No, please love the dog. The dog has nothing to do with your quarrel. If you think that the dog can help your lola, maniwala ka sa akin, baka yung dog, ano bang breed ng aso mo? Shih Tzu po. Yeah. Baka yung lola mo pa, lalo pa matuwa sa dog. Masarap kayo may aso. Hindi na po siya nakakakita eh. Yeah. Opo. Hindi na po niya nakikita yung paligid. Gumawa kayo ng kasulatan that if the dog stays with you, it's with you and it's yours. Okay. Yun lang yan. It's just a logistical question. Now, let's get past that logistical question kasi wala namang, madali lang naman yung part na yun. Ganito, Gray. I don't know if you're going to agree with me, but all throughout the relationship na meron kayong dalawa, you have made very bad decisions. Ang dami niyong bad decisions kayong dalawa. That led to where you're at right now. No? Matter of fact, you just played it by ear, kaya ko tumagal ng 8 years. Without any real blueprint, no real plan, no nothing. Tama? Yes po. Exactly. Even before the incident ng tatay niya, things are falling apart na. You know ba't ko nasabi? Kasi kung talagang solid kayong dalawa, you would have at least gotten a reaction from her. She would have cared more on how you felt kasi you were on the receiving end of the abuse. Tama, mali? Opo. But you did not. Matter of fact, tumuloy lang kayo, which sent a signal to her that you're okay with mistreatment. Am I making sense? Yes. I'm telling you this not because hindi mo to alam. Alam kong alam mo to. I'm just telling you this now because maybe at some point in the midst of the heartbreak, minsan nakakalimutan natin in the first place bakit tayo umiiyak. Sometimes when we are so sad, it gets the better of us. It gets the best of us. Tama? Okay. And I want you to remember that every time you're crying kasi nami-miss mo siya. Kasi alam mo, down the line, 2-3 months from now, magising into sa'yo. That the person you are with for 8 years is no longer with you. But I want you to remember that it was all for good reasons kung bakit ka naghiwalay. Okay. This was supposed to happen anyway, right? Sana nga po. No, I'm telling you. This was supposed to happen talaga. Alam mo yan. Give my my regards to your lola. Ipagmano mo ako sa lola mo. Tell her I said hi. Maano ako sa mga lola. I love them. Ha? Yes po. Tell her that if she can listen to me, nakaka-enjoy yung show. Opo. Yeah, tell her I said hi. And to your mom as well. Opo. Alright? Yes, thank you, Papa Jackson. I hope that life bless you with more, that you deserve all the positive things because of your heart, no? For looking after your elders. Opo. Alam mo yung pagiging breadwinner, on hard days, it feels like a curse, tama? Yes. But it's actually a gift. Not everyone is given the chance to do it. Not everyone is given the chance to perform the role of being a breadwinner. Remember that. Ang sarap sa pakiramdam niyan. Hindi madali. Ayan. Pero masarap sa pakiramdam. It defines us. Tama, no? It sharpens us. It fulfills the heart. At alam mo ba, most importantly, pag nagagampan na natin yung pagiging breadwinner, it calms the soul. Opo. Kumakalma. Sobrang sarap. Yes. Sa pakiramdam. I know how it feels. Lalo na yung simpleng thank you. Yeah. You're doing a great job. Keep doing it.
Yes, Papa Jack. Merry Christmas for what it's worth. Same with your family, Papa Jackson. Bye-bye, Gray. Bye-bye po. Thank you.